Kaliking Atok Benguet. Pwede pa ako dito. Medyo mataas kasi ang price. Tapos ito, Costa Rica Special. Chocolate almond, wash process din. Wash process, para sa wash process. Oops, sorry. Meron naman ako dito na Ethiopia Natural. Ito po ang natural process. Pwede nyo ito para sa inyo, para kita nyo. This is the natural process. Okay na, matagal lang pinis yan. Sumigaw ko na sa tabi ko na ilagay yan ko na lang. Meron pa rin. Meron pa rin. Pero hindi ko na ginagaya. Basta more than 3 months na single only. Nandun pa rin. Wala akong expiration ng beans. Kahit 2 years yan, laban yan. Ang problema nga lang, medyo nababawasan. No? Ito po naman, ito naman, wash process. Para may sample na tayo ba? Training. Lagi ako nag-update. Kaya hindi mo talaga kaya ng 1 day. Kumbaga, ito lang ang training talaga natin, fundamental. Ganun pala, yung mga maririans, ganun pala coffee. That you don't know. Yung parang gano'n, parang lagi sila may pinipip na secret about coffee. Sobrang trending kasi, pero kaya nga ako, sa totoo lang, ang gusto ko, tanong kayo ng tanong sa akin. Kasi hanggat maaaring meron akong alam na pwede ko ipasa sa inyo, wala akong itatapon, ibibigay ko sa inyo. Kasi ang goal natin dito lahat tayo, gusto ko masulit lahat ng masulit yung oras natin. Okay, so start na po tayo, no? Ngayon po, itatry ko i-brew muna ngayon is itong local beans natin na Daguma Sultan Kudarat. So, rich chocolate, caramelized pineapple, almond, sweet peppers, yun yung medyo flavor notes na. No? Hindi ko makita. Costa Rica muna tayo. Costa Rica. Strawberry orange. Ang medyo so wash process siya. So ito po is manual grinder. Ayan. Ito naman V60 natin or pour overs. Ito mga pour over natin. Medyo magkakalat talaga tayo. Kasi gusto masip ng oras. Okay. So, manual grinder. Ito, unang i-add to cart ninyo ay Add to cart. Wow. Go. number 1. Guys, Coffee tingnan scale. guys. Pag po kayo ay nakakita ng mga barista na nakapila, ang coffee scale sa bar nila, malamang ako po nagturo doon. Wow. So, ito, mahalaga sa ako po hindi ako gumagamit ng mga pump. So, sasabihin ko sa inyo pa. Galing ako doon. So, galing din ako sa mga pump na gano'n. Pero, ngayon po, hindi na po ako gumagamit. So, depende sa inyo kung i-absorb ninyo yung sistema na nagawa namin or bahala po kayo sa mga inyo. Okay. Coffee scale. Timbangin muna natin yung beans. Una natin timbangin yung beans, dito po natin ilalagay. So, gamit, ito nga, Costa Rica. So, gagamit po ako dito ng 20 grams ng beans. Ayan. Then, 20 grams. Pwede bigat po sa isang shop or 20 grams po, depende po sa ratio. Mag-i-start po kayo dito, hindi ko masasabing masarap agad. No? Halimbawa, bagong bilhin nyo yung beans, tapos sinunod yung ratio, huwag kayo mag-i-stick doon. Kailangan experiment tayo. Like for example, ito yung bibigay nyo sa inyong ratio, guide lang to. Ito, 20 grams ng beans. Ngayon, natikman natin yung kape. Sabi mo, okay, masarap na, pero mas gusto ko merong additional na gusto ko pa ng medyo may acidity or gusto ko pa ng medyo mas bitter ng konti, gusto ko medyo matapang. So anong gagawin mo adjustment? Pwede mo bawasan or dagdagan yung ratio. Pwede kang mag 1:12, 1:10,
1:20. So, depende mo rin siya. Paglalaroan mo yung lasa. Pero pag nakuha mo na yung pinakamasarap na lasa, halimbawa, ito ang masarap dito, 1:20 pala ang masarap dito, mag-i-stick ka na doon. Laging yun ang gagawin ninyo. Tatandaan niyo yung instruction. Okay? Doon ba tagal? Try natin. Ayan. Sobrang lalaki, no? So, dito yan, ina-adjust yan dito. Okay. So, may coarser, finer. So, yan, i-calibrate nyo rin po yan. Ang tawag po dito ay time bore manual grinder. Ang model niya is Chestnut C3 Pro. May mas malaki po dito, C3 Pro Max. Hindi, totoo. Pro Max din ang pangalan. Para iPhone. Yan, wait po yung beans. Yung ratio po ba, start agad sa 1:50? Ratio, mag-i-start ka lang doon. Starting yan. Tapos titikman. Tapos doon na lang kayo mag-a-adjust. Yan. Kumbaga parang magiging guide nyo lang yung 1:50. Sir, tanong lang po. Yes, ma'am. Pag sa 30 ml, 1 shot po ng coffee, ilang grams po ng beans? Ano ba? Di ba po ang double shot ay 60 ml, 1 shot ay 30 ml? Ilang pong grams yung beans? Okay. Double shot. Pag sinabi natin double shot, ibig sabihin, double shot for the filter yung gagamitin natin na ganun. Apa. Yun. Ako kasi wala akong single shot, puro double shot. Sa double shot, 14 to 18 grams. Mamimili ka doon. 14, 15, 16, 17, 18. Depende sa standard mo. Okay. So, dati, 30 ml ang one shot. Double shot, 60 ml. Ngayon, medyo may iba. Kasi dati, nakabase tayo. Like for example, ako, test trainer. Gusto ko na share sa inyo. Test trainer ako. Hindi na po ako masyado nagtuturo sa TESDA. Bakit? Sa TESDA kasi meron kaming tinatawag na training regulation. May book kami doon na yun lang yung susundin. Hindi kami pwede magturo ng mas ahead doon kasi babagsak yung bata sa assessment. Ang problema doon, medyo matagal na yung book na yun. So may mga updated na naturo. So yun nga, 30 ml, 60 ml, yung pa rin sila. Kami kasi, iba na yung extraction namin. Hindi na kami nababase sa extraction. Nagbabase kami kung saan pa rin galing na beans. Origin. Kasi bakit? Merong mga beans na masarap sa 30 ml at saka sa 60 ml, yung katulad ng ginagawa natin. Pero, hindi natin pwedeng laging ibase doon. Depende pa rin sa origin kasi meron namang mga beans na hindi masarap pag 30 ml to 60 ml. Kasi ang ideal, dapat daw 1 shot, 30 ml. Double shot, 60 ml. Huwag tayo magpo-focus dun sa ngayon. Magpo-focus tayo sa lasa. Titikman mo muna kung masarap. Okay, lagi tayo sa lasa na tayo mag-business. Dito. Okay, so medyo closer pa rin siya para sa akin. Adjust ko ng konti. Okay na to. Wait lang. Marami ito sa 20 ml. Here. Ilang grams na ba? Ilang grams na ba? Iharap ko na sa akin. Nahirapan ako. Okay, 6 grams. So, pag nakuha ko na yung medium, yun na yung susundin natin. Okay, close. How much po na sir? Like, Medium roast. Ayan, kaya medyo brown siya. Brown. Medium roast. sir, translate po po
yung sinasabi. Light rose. Pwede kayo gumamit. Ito, ang B60, gumagamit tayo light to medium rose lang, hanggang dun lang. Pangit kasi pagka nag-dark rose ka dyan. Lasang uso. Tapos dito, kapag nag-grind ito, yan, ganyan. Kahit medyo nahihirapan ka, kailangan huwag kang magpapakas. Nakangiti ka pa, pero gigil na gigil. Ito, pwede ito sa swimming, di ba? Bonfire, di ba? Dito na, dala mo. Diba? Oo. Dito ba na director ko? Ayan, pumunta na. Ito, time more. Time more grinder. Kay Maring Shopee. Medyo alam ko na, amoy nyo dyan ng konti. Ito may amoy na ito. Papasok na ito. So yan, hindi typical na coffee yung maamoy nyo dyan, yung tipo, yung kapeng barako, di ba doon tayo sa right? Ito naman, fruity, floral, yan. Medyo maasim. Okay, so gagamit tayo dito ng paper filter. Here, then lagay na. Ay, sorry. Ay, gooseneck kettle. Add to cart. Ang tagal. Wala po akong kay Maring Shopee po meron. Nag-chat sa akin kagabi po. Okay. Okay. So una, hot water. Meron po na gooseneck kettle. Ang bilhin nyo na yung may temperature na para kita nyo yung temperature. So kailangan tatandaan nyo akin kasi yung temperature nito eh. So kung 90, 97, so depende po yun sa inyo. Okay. Halimbawa, ito, 97. Pag masarap yung kape natin, tatandaan mo na yun. 97 yung temperature ng water na ginamit ko. 1:15 yung ratio. So gano'n. Medium roast and medium grind. So babasahin mo lang yung filter para masanitize natin. Para masanitize natin yung pinaka-container niya. At the same time, mawala yung lasang papel ng filter. Then, lagay mo na siya dyan. Yan, para... And then, tear. Okay, so, kailangan medyo pantay-pantay kalat mo lang siya. Kaya ganito yung magiging tsura niya. And then, so meron akong around 90 degrees Celsius na water. Ang unang buhos natin, tatlong buhos po ito, no? Tatlong buhos. Yung unang buhos, ang tawag natin doon, blooming. Ilang grams ka po nung kape yung nilagay ko? 20 grams. Dodoblein mo yung 20 grams. Ilan? 40 grams. 40 grams ng water yung unang mong ipapagsak dyan. Doble. Babasain lang natin. Okay? Gitna, papunta sa gilid. Ilan na po? 46. Okay? Then start the timer. Okay? Tuwing kailan kayo nag-i-start ng timer, kahit sa ang brewing equipment, tuwing nag-mimit si hot water at saka si coffee beans, lagi kayo mag-i-start ng timer. Ibig sabihin, dun siya nag-start ng kanyang brewing time. Okay? Now, maghihintay ako ng 30 seconds blooming. Ang tawag natin doon 30 seconds blooming. Para saan ang blooming? Binabasa ko muna ng mainit na tubig. Kinukondisyon ko yung kape. Para bang gata. Di ba? Nilalagyan nyo muna ng mainit na tubig para saan? Para matunaw muna yung mga oils bago nyo i-extract para mas ma-extract nyo lang mas maayos. So, ganun din ito. Okay, then, okay na, 30 seconds blooming. Then, second pour ko, di ba 1:15? 20 grams ilagay natin. Ang goal natin, 300 ml ng water. So, pupunta ako sa kalahati, 150. So, dito natin makikita yan. 150. So, gitna, papunta sa gilid ng filter, papunta ulit, pabalik.
Oops. Kita nyo, no? Sakto, 150. Ang tawag mo dyan, talent. Mahirap yan. Mahirap tao nakakagawa niyan. Talent. Okay, so hintayin nyo lang po siyang mag-drop. Yung pag-ikot ng tubig, may kinalaman din yan sa lasa. Kasi pagka malakas yung pag-ikot ninyo, makakabog, so may extract siya na may extract. So pwedeng may madagdagan ng pait. Okay? Kaya yung iba, makikita mo, ito naman, pangalawang technique. Yung iba naman, ganito lang sila magbuhos. Ito, pupunta na ako sa 300 ml, third pour. Ganyan naman sila magbuhos. Dinadahan-dahan lang nila. Ayaw nilang kabugin. So 300 ml. Hindi ko naman siya kinabog ngayon, no? Pagka kasi kinabog mo, may tendency pumait. Yung iba naman, ang gusto nila flavors lang, kaya inuunti-unti nila. Depende yun sa technique. Pwedeng ganyan, okay, pwedeng steady lang, pwedeng paikot. Depende kung saan sasarap yung beans ninyo. Nagigets ko yung, yung kung paano siya i-brew. Kaya sa competition po, nakikita nyo, may nagko-competition ng ganito, iba't ibang technique yung ginagawa nila. Okay, iba't ibang brew, iba't ibang grind size, iba't iba. Pero, pag tinikman ng judge, magkakaiba silang technique pero isang beans ang ginagamit. Pero may manginibabaw din na mas masarap. So, depende yun sa technique ninyo. Okay, basta, anong nangyari doon, pagka ikaw nag-i-experiment, halimbawa meron ka nito, in-experiment mo, tatandaan mo lahat ng kinikilos mo, tatandaan mo yung oras, okay? And then, pag natapos yan, stop the timer. So, ang brewing time ko is 3 minutes and 30 seconds. That's the brewing time. Dati kasi, pag daw B60, ang ideal, 2 to 4 minutes. Yung ideal, pag bubruan ng B60, 2 to 4 minutes dapat mag-stop ka. Kasi sobra na daw pagka lumampas ka ng 4 minutes. Bakit? Natikman na ba? Kahit lumampas yan ng 4 minutes, kahit abutin ng 5 minutes yan, hindi pa rin natin pwedeng sasabihin pangit na yon kasi substandard ka na. Hanggat hindi mo natitikman, hindi mo malalaman masarap yan. Okay? Basta kung saan siya sumarap, yun ang tatandaan ninyo. Okay po? Ito, 3 minutes and 30 seconds. Tinandaan lang natin. Pero hindi ko sinasabing masarap na to. Titikman natin kung paano. Nasa briefs ang ayun. Get one and pass. Get one and pass. Tawag yun na nga pong itapon yung inyo. Cheers. 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 Okay? No? Pagpagila po para marami pa tayong kape inumin mamaya. Enjoy nyo po muna yung aroma bago nyo po inumin. Titikman natin. Tapos, tikman nyo siya ng mainit na, tapos mamaya tikman nyo ng paglumamig na. Cheers. Hindi muna. Malalasahan nyo na yun. Sige pa po. Oops. Kaya pa ba? Titikman lang naman. Dito, medyo acidic to. Pagsabas. Kasi Arabica siya, pure Arabica. Pwede po, lalagyan lang ng yelo to. Okay, kung ikaw naman ay medyo napaitan na dito at gusto mong i-less yung bitterness, gusto mo dagdagan yung sweetness and pataasin pa yung acidity niya, medyo babaan mo yung temperature ng water. Okay? Or gusto mo mas concentrated, gawin mong 1:10 yung ratio para mas malasahan mo yung flavors.
Okay po? Yun yung mga adjustment nila. Or kung gusto mo naman, medyo mas lighter pa, pataasin yung acidity and sweetness, go for coarser grind. Bakit? Pag coarser yung grinds, mas malalaki yung grinds, mas makakalabas agad yung tubig. So mga flavors lang yung maano, hindi masyadong maluluto yung coffee. Kung gusto mo naman medyo mas matapang, ayaw mong dagdagan yung temperature ng water, go for finer grind. Patulo-tulo lang yan. So medyo mas papait yung beans. Yun po yung mga adjustment na hindi po porke ay masarap yung ano, masarap yung Costa Rica ni ganyan, ni kape ganyan. Tapos pagbalik mo iba na yung lasa, pareho naman ang pareho ng barista, pareho naman ang coffee na ginamit. Bakit magkaiba ang lasa? Kasi marami mong parameters. Pwedeng sa tubig, pwedeng sa ratio, pwedeng sa grind size, di ba? O, di ba? Kape-kape lang So, yan. sir, hindi pala ibig sabihin mahal yung coffee. Masarap na siya. Depende Ano? pala kung paano siya i-prepare. Yes. Yun yung trabaho natin as barista. Yun yung trabaho natin as barista. Hindi bumili lang tayo ng ano, sige barista, igawin mo. Hindi. Tayo kasi yung last touch, tayo yung mag-i-improve. Okay, ganito yan ha. Kaya kailangan laging connected yan eh. Farmers. Sila yung naglalagay paano magiging healthy yung bean. Siyempre, pag healthy yung coffee tree, makakaproduce siya ng magandang bunga. Okay, pag nakaproduce siya ng magandang bunga, si roaster naman. Gagandahan ni roaster ang pagkakaluto, gagandahan ni roaster ang pagkakahirang, ganyan. And then pupunta na yan kay barista, pagkagaling kay roaster. Si barista naman, kailangan tama din yung extraction niya, hanapin niya yung pinakamasarap doon. Kaya isa lang ang sumablay doon sa tatlo, si farmer, si roaster, at si barista. Isa lang. Hindi tayo makakapag-produce ng masarap na coffee. Kung inconsistent si farmer, inconsistent din yung coffee papunta consumer. Kung si roaster naman ang inconsistent, yung pagkakaluto niya, inconsistent din yung pagdating sa consumer. Si barista, inconsistent, basta magbuhos lang, ganyan lang. So inconsistent yung mapupunta sa inyong drink. Di ba? Ang daming pupuntahan ni coffee bago dumating kay customer. So doon po siya nagdudulot. Ngayon, again, ito is mga basic information lang, basic kung paano kayo mag-a-adjust and paano kayo mag-brew. Ngayon, mag-brew pa po ako ng isa, pero ibang beans na naman yung gagamitin natin. So gusto ko lang pakita sa inyo na iba't ibang origin, iba't iba yung lasa. Ako kasi, dati, nung nag-i-start ako, bakit pa may mga pangapangalan yung kape na yan? Iisa lang naman ang lasa para sa akin. Yung pala hindi. Magkakaiba po pala. Okay? So, ngayon, brew ulit ako ng isa pa. Ang gagawin ko naman brew ay ito naman. Ito naman, sarado pa. Nakakaya sa inyo. Local beans natin, Sultan Kudarat Daguma. So, ito po is, yung ganitong beans, sa mga tatanong magkano, around 3,500 per pack. Wow. Per pack po ito. So, around nasa 12,000 per kilo. Yung mga ganito. Ito po, 10 grams is good for 150 ml. So, 25 shots. 25 grams. Okay, so, ito naman. Actually, ito nga, mga napapabayaan ko na hindi ko na masyado nagagamit. Ang beans, walang expiration. Pero kung gusto nyo matikman yung pinaka-freshness ng beans, para sa akin, I recommend 3 months. Di ba pagka-roast, huwag nyo muna ibubro. Maghintay pa kayo ng 1 week kasi may 1 week resting kaming tinatawag. I-rest po namin. Mas madedevelop yun. Pagkatapos ng 1 week yan, bibilang ka ng 3 months. Doon mo malalasahan yung pinaka-freshness ng beans. Maximum potential ng beans. Pagka nag 4 months na sir, masarap pa rin yun. Pero, nabawasan na ng konti. 5 months, nabawasan ng konti. 6 months, nabawasan ng konti. Hanggang sa patagal. Pero hindi po nag-i-expire yung beans. Okay. Ito po, kabubukas lang nito. Pero, more than 3 months na siya. 4 months na siguro. Kasi, hindi. 731. Wala, 2 months pa lang. May, pasok pa to. Okay, right?
tighten yung pag-restore mo na. Ganun talaga, dun sa mats ka magbabasa. Tatakas at tatakas ulan. Nakawala. Oo. Kumbaga yung, sa isa mo kasi tighten yung lagayan. Kahit ganong bantayan, pag maglolo ko. Oh. Wala. Pag mga single origin, pwedeng isa lang ang pwede. Ano ba? Pag mga single origin. Yes po, ito. Pwede naman. Iba't ibang visit, iba't ibang grader. Kasi ulit-ulit ko. Kasi ito per batch. Ang gawa dito, hindi katulad doon. Per pangmaramihan. Ito per batch naman. So pwede ako mag-adjust ng maganda. Tapos check ko lang ulit yung grades dito. I go for more coarser. Kasi magkaiba sila. Coarser. Amoy nito. Kaysa doon kanina. So dito, si Sultan Kudarat, rich chocolate caramelized pineapple. So same procedure there. Paper filter ulit. So depende yung sa beans, maraming kayo ma-order ng mga beans. Pero ingat, sa mga legit, dapat kayo bibili. Pero yun mo, ang mahal-mahal ng beans mo, kasi binayaran mo yung mga flavor nung sa maliliit na yun, tapos lalagyan mo lang ng sugar. Overpower na. So sayang. Di lang napapansin nyo sa mga, sa mga nagpo-post ng mga barista. Pag inaasal Nilagyan ng yung sugar, barista. galit yung barista. Ito yun, naiintindihan nyo na sila. Hirap na hirap sila sa pagkakalibrate or paghahanap ng masarap na lasa, tapos lalagyan mo lang ng sugar. Until nag-sugar pa. Okay, same process. So, yun nga, 40. Then, start the timer. Lagi kayo mag-i-start ng timer pag nag-meet na yung dalawa. 30 seconds. Shop, ito po yung makikita niyo. Actually, mayroong mga third wave coffee shop na walang espresso machine. Puro ito lang yung sineserve nila. Mga V60. Paano nyo malalaman na third wave coffee shop or specialty coffee shop yung pinuntahan nyo? Pag ang nandun sa menu ay caramel macchiato, cafe mocha, Spanish latte, cappuccino, cafe latte, second wave coffee yun. Mostly sa araw ganyan. Yes. Pero pagka pumunta ka sa mga coffee shop na ang nakalagay doon, Sagada, ganyan, yung lugar, ang nakalagay, Benguet blend, mga ganun. So, ibig sabihin, third-wave coffee shop sila. Hindi sila naglalagay ng sugar or anything. Basta yung tamis at saka yung asim, manggagaling lang mismo dun sa beans. Question. Paano pag di ko siya lang? Ano ba? Yung ginawa. Pwedeng start ko siya. Hindi na po. Di ba na yun? Magiging po. Hindi na po siya fresh. Kaya pwede naman po, 5 grams na lang, 10 grams. Gramo tayo. Di ba? Actually, mas finer yata yung grains mo nagawa. Pag sir yan, ginawa mo sa business, di ba, may cup na 10, 12, 16 holes. Yan, pwede mong split ito. Para, ito, pwede split ito. Tapos, dalawa sa kanya para sa dalawang pasok. Pwede naman po. Pwede naman. Like for example, ano ba, ilang ounce ba or ilang ml yung gagawin mo? 150 ml ba? Or 250 ml? So kung gagawin mo, halimbawa ito, 250 ml, yung cup na to. 250 ml, yun ang i-divide mo naman sa ano, kung ilan yung ilalagay mong coffee. Ganon. Pupupunin mo yan. Pwede rin naman, magdadagdag ka ng 2 serving, pwede naman.
Dadami, dodoble mo lang to. Like for example, ito, 20, gawin mo 40. Pero yun din ang ginagamit sa mga ice coffee. Hindi po. Hindi. Sa mga ice coffee, anong klaseng ice coffee? Ice coffee, ano ba? Ice coffee. Caramel macchiato, Ay, caramel macchiato, Spanish latte, hindi po. Caramel macchiato, Spanish latte, original po niyan, espresso ho ang ginagamit dyan. Hindi yung cold brew. Pagka gumawa ka ng cold ng caramel, tapos cold brew ang nilagay mo, hindi yung caramel macchiato. Pwede mo tawagin yung caramel brew. Pero hindi siya caramel macchiato. Kasi pag sinabi macchiato, galing yun sa espresso machine. Okay? hot serving. At ang cold brew, hindi siya freshly brewed, freshly grind. Siya po ay fermented coffee. Binrew siya kahapon. Ang cold brew naman, sa mga nagtatanong ng cold brew, ako kasi ang sa cold brew. Ginagawa ko yan, 1:6 lang ako sa cold brew. 1:6. 1 gram ng coffee, 6 grams of water. I-cold brew ko yung 3 days ako mag-cold brew. Makuha nyo lang. Guys, Well, kasi iinumin ko na. Of course, yung sinasuggest nila, ako fine para mas mas concentrated. Mas masarap And to. then, ilagay nyo lang sa Mas masarap. bottle, kahit sa 1.5, lagay nyo yung coffee beans doon, tapos ilagay yung detergent. Ang regular training ko po kasi sa sa latte art talaga is 4-5. Ano po kasi yon, medyo mataas kasi po simula umaga gatas na yung sobrang daming gatas yung pero sa loob ng isang araw kasi yung 2 years nga na kwento sa inyo, matututunan nyo sa isang araw. Talagang skill talaga. Kumbaga, matatawag ko sa sarili mo, barista na ako, marunong na ako nito. Mix na to. Ano pa? Mix na. Meron pa po, kasi maximum 7 student lang ako. So meron po akong 3 na nag-work po. So kung gusto nyo po, pwede po yun. Saan po ba? Sabi mo pa yung Sige, pwede naman. Pwede naman. Pag-usapan natin mamaya kasi nandito naman kayo, no? So sige po, bibigyan ko ng discount yung kung may mag-enroll po dito. Saan pa po yung concentrate? Ano po? Barista 101 yun. Barista. Dito, Barista 101. Bukod yung 102 po, kasi ang dami talagang gatas na mahuhubos. Alam niyo po ba yung technique para sa latte art? Para matuto kayo agad? Kailangan marunong kayong magpayak ng baka. Oo, kasi sasayangin niyo yung gatas niyo. Ano po? Ako po mas prefer ko dito pag dito sa iyo. Tignan po. Medyo makalat sa tayo. Okay, ito naman po ang siphon. Yan sa iyo, ang siphon. Yan po yung tipo, ito yung kailangan meron kayo sa bahay. At mark nyo na po yan. Kasi halimbawa, di ba, may bisita kayo umaga, tulog ka pa. Biglang may dumating na bisita, "Oy, sorry pasensya, hindi ko alam na pupunta ka. Nagkape ka na ba?" "Wait lang ha, upo ka lang dyan." Yeah, prepare mo na yan. Tapos sabi mo, "Ay, pasensya ka na, wala kasi kami instant coffee ngayon." Hindi ako. 3 in 1. Pwede. Hindi kasi kami nakapamili. Okay, so ang ginagamit natin dito is paper filter. Paper filter, sorry. Cloth filter. So, kailangan nyo siyang ilagay dyan. Okay? So, 1:15, start tayo sa 1:15. So, 20 grams ulit yung gagamitin ko. Pero ito, uunahin nyo lagyan ng tubig. Pwedeng 165. Depende yung session. Okay. And then, lagyan natin dito, para sa akin na, kahit hindi na single origin yung gamitin nyo, kahit yung ordinary Barako coffee,
kung gusto mo, okay lang. Alam niyo kung bakit? Kasi para tumaas yung tubig, kailangan niya ng sobrang taas na temperature para tumaas yung tubig. So walang sense kung single origin yung gagamitin nyo kasi pag angat ng mainit na tubig, mawawala din yung mga flavors nito kasi maluluto. So okay na yun yung mga Barako coffee. Kung mabaga, ang Barako coffee, magkano bentahan? Mga 35 pesos lang per cup, di ba? Pero pag idinaan mo sa siphon, 120. 120. 20 grams of coffee. Okay. Then, sindihan na natin yun. Oh. Okay. Lakas. Ito po yung siphon. So, ganyan lang siya gamitin. Ang tawag mo sa brewing method niya is turbulent or vacuum. Price range meron siya 1,500 to 6,000. Depende. Ang pinakamagandang brand dyan is Ario from Japan. Ito originate from Japan talaga yun. So, yung glass niyan, huwag kayo matakot. Kasi minsan lang naman pumuputok yan. Hindi, nakadesign yan. High temp talaga. High temp. Ito, ganun sila sa siphon. Bigla puti ka. Pasensya ka na Mare. Wala kami instant coffee. Hindi kami nakapabili. Pagka nag-meet na yung dalawa, start the timer. Stick. Oh, stick. Uy, umaangat na. Okay, pag umangat na siya, wait ka ng 30 seconds, sigyan mo doon sa timer, then agitate. Haluin mo siya. Then, yeah. Every 30 seconds, pwede nyo siya haluin or i-agitate. Actually, depende pa rin sa diskarte nyo. Hindi ko sinasabing ito na yung standard, no? Na paghalo. Depende yun sa inyo. Sir, fine po ba yun? Actually, fine yung inilagay ko. Depende rin yun sa inyo. Kung gusto mo mas stronger, fine yung ilagay mo. Kung gusto mo medyo lighter, medium. Kung gusto mo mas light, coarse grind yung ilalagay ninyo. Kasi yun nga, sinasabi nila, sa siphon daw, dapat fine, dapat coarse, o dapat ganyan. Hindi, wala na tayo sa ganun. Hindi na tayo nagdidikta dun sa gagawa. Depende na sa panlasa. Okay, so pag nag 1 minute na siya, agitate ulit. So, pansin nyo, di ba? Dito siya nabubro sa taas. Dito siya niluluto sa taas. And then, pag 2 minutes na siya, huling halo, and then, patayin nyo na pag 2 minutes na siya. Okay, so pag bumagsak na po lahat yung water niya, okay, so
sorry, mali ako ng conversion. 20 grams pa rin nilagay ko, 150 lang yung water, tapos pala 300. Ang tapang yun. Pamali-mali siya. Okay. Kunti ang tubig. So, ganyan lang ang brewing ng Saipon, di ba? Enjoy. At to-cart tayo. Ah, Ganun talaga ang buhay. Di ba? O, kahit mumurahin coffee beans, pag dinaan mo dito, medyo mas mahal, di ba? Kung sa mga coffee shop, kung gusto nyo, nakikita nyo yung sarili nyo dito na kada isa na mesa may Saipon. Kung sila na gumawa, bahala kayo sa buhay ko. Ito, dagdagan ko ng water, masyado matapang. Ito naman, okay ito. Itong kapeng ito, pwede nyo lagyan ng creamer, sugar, ito na yun. Yung literal na kapeng pang-Pilipino, pwedeng gamitin. Pero social lang kasi ganito mo siya isasun. Di ba? Okay, so pwede nyo po i-try. Medyo mainit po ah. Ngayon po, mainit. Ay, titikman natin guys. kayo makakuha ng caramel macchiato, Spanish latte. Gamit po ito mo kapal. Mocha pa. So, sa mga page, pwede kayo mag-latte art dito gamit to. So ito siya. Ito po, importante to. No? So nakikita nyo itong tanso na to. Ito, yung botones. Dito. Hanggang dito lang tubig niyan. Doon nyo ilalagay. Pero, kailangan yung timpangin. Sa YouTube kasi, hindi nyo makikita, tinitimpang nila. No? Tayo magtitimpang tayo. Bakit? Kasi ginagawa ko itong by ratio din. So, kung ilan yung aabuting tubig nito, so depende doon sa mocha pot na gagawin mo. Depende sa mocha pot na meron kayo. So, hanggang dito lang siya, doon sa may botones. No? Ngayon, titignan ko yung grams niya. Kumabot siya sa 225 grams yung nailagay na tubig. Divide 10 mo. Ilan? So, 22.5. Okay? Ibig sabihin, yun yung ilalagay nating coffee dito. O, di ba? May mga napapanood kayo, pupunuin lang daw, tapos bahala na. Hindi. Kailangan by grams din. Magkaiba kasi yung 20 grams yung nailagay mo dito at magkaiba yung 30 grams na ilagay nyo. Magkaiba ang lasa nun kasi mas maraming coffee yung isa. Magkaiba din ang tulo nun kasi mas siksik yung mas marami. Magkaiba yun. Okay? So kung gusto mo ng consistency, ito ganito po ang gagawin niyo. Okay. Now, medyo mainit lang po ito ha. Fine grind din na grams ng coffee. Actually, 1:10 po ito. 1:10 ratio po. Water muna ko. So, 22.5. So, ito yung grams ng coffee na ilalagay natin. So, lagay ko natin. So, kailangan
kailangan mainit na tubig na. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, room temperature water. Yun yung technique nila. Pero ako, hot water na para mas mabilis. Kasi para sa akin, pagka malamig na tubig yung inilagay mo dyan, or room temperature water, pagka kumukulo na siya, unti-unti siya nag-i-evaporate, nagpuputik itong grams. So pag nagputik to, hindi na makalabas yung tubig. So nag-overextend. Ito po, isa sa mga technique na nakita namin. Na ganyan siya. Itong gilid na to, kailangan masarahan mo. Sarado. So ito ginagamit namin. Pero with gloves. Sa ngayon, wala. Okay. Sasaran mo yung gilid kasi doon dumadaan yung tubig. Okay, sasaran mo yung tubig. Yung gilid. Okay lang kahit medyo nakaganon. Wala akong problema yun. Okay, so sarado na po siya. Minsan yan, nakaganyan yan, okay lang yun. Wala problema. Basta yung gilid, natakpan nyo. And then, huwag nyo itatamp. Yung iba tinatamp. Ako, hindi ako nagtatamp. And then, lagay nyo na to. Then, tsaka natin tatakpan. Matrabaho lang po talaga to. Pero, sa mga katulad kung doon pa, wala pa akong pambili ng machine ito, pinagtsagaan ko na to. Walang filter po yun. Ano ba? Wala, hindi po ako naglalagay ng filter. Nag-try ako ng filter pero hindi naging okay. Pero nga ako ng lighter mo. Ano? So, pwede siyang gawing espresso. Na-try mo. Okay na. Pati ka yung gusto. Bili ka lang. Minsan lang po ito sumasabog. Once every 10 tries, di ba? Ito, ang lakas ng apoy niya, huwag yung ipapaangat dito, yung nandun lang sa ilalim. Yung makikita nyo yan yun. Then open. Pag yan una usok ang lumabas, ibig sabihin masyadong fine yung grinds natin. I-adjust natin yung mamaya. Pero pag ang lumabas dyan, sumasabog-sabog, ibig sabihin naman masyadong coarse. Okay? Pero pag ang lumabas dyan, dumadaloy lang dito sa pinakantore niya, at masyado siyang makrema, that's the good shot. Paano to magiging good shot habang naghihintay kayo? Dasal. Good shot, good shot. Shot. So yan, mamaya papakita ko sa inyo.